Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So reading to for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aquarius, career and love reading tayo ngayon. Pa-subscribe na lang guys sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-comment sa baba, kahit po heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. And kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, okay, let's start the reading Aquarius. Take only what resonates. Career muna tayo, tapos mamaya yung love, okay? This is for the month of May going to June 2024. Isang shuffle na lang, tapos simulan na natin. Career for Aquarius. You do have here the Five of Cups, Three of Wands, the Moon, and the Two of Wands. And meron pa pala, the High Priestess. Bottom of the deck is the Tower. Okay. So, I feel like pagdating sa career mo, kailangan mo talagang gamitin yung iyong lakas ng pakiramdam. You know, there's this energy na malakas naman talaga pakiramdam mo, pero gamitin mo. No? With the Three of Wands, I feel like may mga actions kasi dito na pwedeng nasa huli yung pagsisisi. No? With the Two of Wands, nakakita tayo dito ng mga plano. Ayan. And then, okay naman, maganda naman yung plano. Kaya lang na problem is, paano mo aaksyonan yung plano mo na yon? Sino yung mga taong kakausapin mo para sa plano mo na yon? And with the Five of Cups, maybe it feels like pwedeng makakonect ka sa mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Maybe some of you may plano ka na yung iba lang, magbibigay ako ng example. I'm not saying this is your case, pero bibigay ko to as example. For example, ikaw ay magtatayo ng negosyo, tapos ikaw ay magpapagawa ng something na maybe istante kuno, no? Kunwari, istante. Pero yung taong pagpapagawaan mo, hindi pala dapat siya pagpagawaan. Alam mo yun, yung parang tipong scam. So, this would lead into the Tower moment. And wala ka ng choice. It's like pwedeng mawala or manakaw kung ano man itong pinaghirapan mo. With the Six of Cups, it's like wala na, nasa huli na pagsisisi eh. No? You do have the Death card. Ayan. And yung iba sa inyo, pinag-iingat ka lang pagdating sa mga scam or sa mga tao na magte-take advantage sa'yo. Okay? As much as possible, be the King of Swords, be the person na pag hindi ka talaga nagtitiwala or tingin mo talaga itong taong itong hindi dapat pagkatiwalaan, high chance na hindi talaga siya dapat pagkatiwalaan. So, trust your instinct. Okay? So, yan yung message pagdating sa iyong career. Now, punta tayo sa love reading for you. For Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aquarius. Isang shuffle na lang. Okay. For love, pagdating sa love, messages sa love, for Aquarius, you do have here the Five of Wands. Hindi ko to kukunin guys, masyadong marami.
Five of Wands, the Three of Wands, the Hanged Man, the Judgment, dalawang major arcana. Last card is the Six of Cups. Page of Swords. Okay, someone is looking for you. Someone is waiting for you. No? The Five of Wands, nakakita tayo ng mga challenge dito sa person na to. Parang nahihirapan siyang makipagkompetensya sa mga taong kakonect mo na ngayon. This could be a person in the past with the Six of Cups. Ngayon with the Judgment. I feel like, yung feeling niya para sa kanya, wala kang pakialam. Or imposible sa yung mapansin siya. This Three of Wands, miss you. This could be an ex. Or a person in the past. So, may person in the past na naghihintay pa rin. Ngayon, itong taong to, hindi ako nakakita ng action sa kanya kasi gustuhin man niya, parang feeling niya, hindi naman ako mananalo. O medyo advanced thinker itong person na ito. No? The Page of Swords, this person is just watching you. Pwedeng may distance sa inyong dalawa with the world. And the Nine of Pentacles, I feel like this person, nakikita kanya as someone who is kahanga-hanga, successful, and anong laban ko sa'yo, or anong, this, medyo insecure itong taong ito. But this person is waiting, definitely watching you, kahit malayo siya. Or, you know, maybe kahit malapit, I cannot tell the distance eh. Pero some of you, high chance malayo itong taong to. Pero yung iba, kahit malapit, hanggang masid lang talaga siya. Okay? Gagamitin ko itong card na ito to clarify. What's with the Five of Wands and the Hangman, please? There's the Six of Blades, Gliamante, and the Eight of Wands. Okay, nakakita tayo dito ng person na tinry din niyang mag-move on eh. And gumamit siya ng ibang tao. Like, pwedeng nakipag-connect, nakipag-relasyon siya sa ibang tao para makapag-move on. El Eremita is here. This is Virgo energy. But, unfortunately, hindi nag-work yung pag-move on niya na yon. Or, ang tendency is the Judgment. Nag-move on siya, gumamit siya ng iba, nakipag-connect siya, nakipag-relasyon siya sa iba. Pero ang tendency, mas lalo siyang nagising sa katotohanan na ikaw talaga ang gusto niya. Dahil itong taong ito, kahit kumuha siya ng iba or kumonek siya sa iba, ikaw pa rin ang nasa isip niya. King of Wands, Page of Cups. Okay, this person wants to offer you something. Gusto niya mag-offer, and with the Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Pero yun nga eh, gustuhin man niyang mag-offer, pwedeng either may magagalit or medyo mahirap kasi nga I can see the star here. So that is Aquarius energy. And yung star kasi is like wish fulfillment. Ikaw talaga yung gusto niya. Ikaw yung pangarap niya. Ikaw yung gusto niya. You know, when you look at the stars, you see it as some kind of like pangarap or goal mo. But medyo mahirap para sa person na ito na isa katuparan yung pangarap na yon, no? Dahil pwedeng may mga ibang involved dito. Okay, so hanggang alaala na lang muna siya sa'yo ngayon. That this person is really broken-hearted. El Emperatriz, nandun pa rin yung paghanga niya sa'yo. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.